sa buhay po ng bawat isa. Isang napakasaganang biyaya po sa atin na tayo po muling nagising sa umagang ito sa pangalan po ng Panginoong Jesus. At sa umaga pong ito, tayo po yung magsisimula po sa ating morning devotion. Dito po, ang morning devotion po na ito ay mula pa po dito sa Door of Faith Church Taiwan sa pangunguna po ng Pastora Neverisa Mazaredo. At sa iglesia po na ito, sa pangunguna naman po ng Pastor Elico Asis. At sa umaga po ito ay mag-aaral po tayo sa salita ng Diyos. Pagsasulong po natin ang salita ng Panginoon umaga po ito. At bago po iyon ay awitan po natin ang Panginoon. Awitan po natin ang tulungang manatili. Amen. Gawin po natin itong panalangin sa Panginoon na tayo manatili sa Kanya at maging buhay tayong handog sa Kanyang harapan, maging kalugod-lugod at banal. Hallelujah. Sige po, tayo po yung magsimula magpuri sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Tulungan nyo kami manatili sa inyo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Wala po kayong katulad. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Tinataas po namin ang inyong pangalan ngayong umagang ito. Hallelujah. Kumilos kayo, Panginoon, sa aming pagtitipon, Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, umpisa po, sa buhay ko. Sa buhay ko'y laging dalangin na magamit niyo sa inyong gawain. Puso ko'y nagnanasa, puso ko'y nagnanasa, na higit kayong makilala, Hari at Panginoon ng lahat. Ito ang aming dalangin, O Diyos. O Diyos, ito ang panalangin ko, na maialay sa inyo buong puso at isip ko, buong lakas at buhay, Panginoon. Hallelujah. Tanging sa inyo lamang ibibigay sa kalooban niyong banal, sa kalooban niyong banal. Tulungang manatili upang ako sa inyo'y hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay di na mawalay pa, ay di na mawalay pa sa inyo. Hallelujah. Jesus, ito ang samo ko. So, umpisa po muli. Sa buhay ko'y laging dalangin, sa buhay ko'y laging dalangin, na maging kagamit-gamit kami sa inyo, O Diyos, na magamit niyo. Hallelujah. Sa inyong gawain, ang puso ko'y nagdanasa, na higit kayong makilala, Hari at Panginoon ng lahat. Hallelujah. O Diyos, ito ang panalangin ko, na ialay sa inyo buong puso at isip ko, buong lakas at buhay, Panginoon. Amin sa inyo lamang ibibigay, sa kalooban niyong banal, sa kalooban niyong banal. Tulungang manatili upang ako sa inyo'y hindi magkamali. O Diyos, O Diyos, ang tanging nais ko ay di na mawalay pa sa iyo. Ito ang aming dalangin, Panginoon. Jesus, ito ang samo ko, sa
Senyor, hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko. Hallelujah. Ay manatili kami sa inyo, Panginoon. Mawalay pa sa inyo. Jesus, ito ang samo ko. Jesus, ito ang samo ko. Tingin niyo ang aming dalangin, Panginoon. Jesus, ito ang samo ko. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang aming pagsamo, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa inyo, Panginoon. Sa buhay na ito, na naging laan sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na maging dalangin namin, Panginoon, na maging kalugod-lugod palagi sa inyong harapan. Hallelujah. Na maging katulad ninyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po muli sa umaga po ito. Sadyang napakadakila nyo. Sadyang napakabuti nyo sa aming mga buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Walang anumang salitang maisasalarawan, Panginoon. Walang anumang salitang sapat, Panginoon, para maisalarawan ang inyong kabutihan, ang inyong kadakilaan sa aming mga buhay. Linisin niyo kami, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. We need your precious and powerful blood, Panginoon. Linisin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, aming mga pagkakasala. Ano po yung nakikita niyo, nasusumpungan niyo, Panginoon, sa aming sarili, Panginoon. Hallelujah. Na magiging hadlang, Panginoon, sa pagsama niyo, Panginoon, sa umagang ito. Linisin niyo po kami, Panginoon. At sa umaga pong ito, Panginoon, give us, Panginoon, ang heavenly understanding, Panginoon. Makalangit na pangunawa, karunungan, Panginoon. Hallelujah. Na matanggap namin ang buong-buwang inyong mga salita, Panginoon. Na magsilbing kalakasan sa aming buhay paglilingkod, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na ito na patuloy niyo pong binabago, ginagamit, Panginoon. Tanging sa inyo lamang namin itinataas ang lahat, Panginoon. Ang umagang ito, Panginoon, ang pagtitipong ito, Panginoon, inaali lang namin sa inyo. Inaangkin na po namin ang katagumpayan, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapalang, Panginoon, ng inyong anak na gagamitin sa umagang ito. Purihin po kayo, Panginoon. Sa inyo lamang namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa umaga pong ito ay pumunahin po tayo ni Brother Joey Medalla para po sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Amen po. Sa palang umaga po sa bawat isa. Ang Diyos po ay mabuti sa araw-araw ng ating buhay. Pagising pa lang po natin sa umagang ito, napakabuti na ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Ang ating pag-aaral po sa umagang ito, ang ating teksto po ay magmumula sa Roma, chapter 12, verse 1 to 2. Sabi po dito sa Roma, chapter 12, verse 1 to 2, sabi dito, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataon, tinawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Sa verse 2, sabi dito, huwag ninyong tularan ang mga pag-ugali ng mga tao sa mundo. Ito, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang palingin. Tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos na mabuti. Salamat po sa umagang ito na muli kami makapag-aral ng iyong salita, O Diyos. Patuloy na ang iyong biyaya ay sumagana sa buhay ng bawat isa. Turuan niyo nga po kami, Panginoon, na makapamuhay ng kalugod-lugod sa inyong harapan, O Diyos. Patuloy kami magtanong sa inyo, Panginoon, kung paano kayo mamumuhay
sa mong indol ng kalugod-lugod sa inyo, O Diyos. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain niyo po yung mga salita, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang mga makikinig, Panginoon, ng mga salita sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang pangunguna, Panginoon. At pagsama ninyo ba ng Espiritu sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Ama, sa inyo po ang dakila. At yung pihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabi dito sa ating nabasa sa Roma chapter 12, verse 1, sabi dito, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataon, kinawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsama sa Kanya. Sasabi rito ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na nakikiusap siya Apostol Pablo sa mga manampalataya sa Roma. Na sila'y nakaano ng biyaya ng Panginoon, nakatanggap ng biyaya ng Panginoon, yung kaligtasan, yung habag ng Panginoon, ng Diyos. Sabi dito, i-alay ninyo ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Bilang sa ating mga mananampalataya tayo, nakakilala sa Panginoon, yung buhay natin ay kailangan ay naaayon sa Diyos, sa pamantayan ng Diyos. Sabi nga, kumilos tayo sa pamantayan ng Diyos, hindi sa pamantayan ng mundong ito. Kaya huwag tayo makiayon sa mundong ito. Hindi ko sinasabi na huwag po tayo makisama sa mga unbeliever. Bagos, kung tayo po ang magiging dahilan ng kanilang kaligtasan, ay purihin po ang Diyos sa ating mga buhay. Dahil po tayo nagagamit ng Panginoon para magkayag ng kanyang salita. Pero kung tayo ay makikisama sa kanilang mga ginagawa, ay hindi po yun katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Kaya nga diba, yung sabi, hayaan ninyo, sabi sa verse 2, hayaan ninyo baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Kailangan mayroong yung ating isipan ay may pagbabago. Change of mind. Nagbabago tayo ng isipan. Kaya bilang tayo mga tinawag ng Diyos, mga pinili, dapat tayo mamuhay ng kalugod-lugod dahil banal ang tumawag sa atin. Tinawag tayo, banal ang tumawag sa atin, kaya kailangan tayo magpakabanal din sa kanyang harapan. Sabi di ba? Huwag na tayo huwag natin tutularan yung mga pag-ugali ng mundong ito. Hindi yung Kristiyano ka na, pero namumuhay ka pa rin sa dati mong pamumuhay. Hindi na po dapat ganoon. Once na tinanggap natin ang Panginoon, di ba? Sabi sa Corinthians 5:17, ang sino man na kay Kristo Jesus, binago na, wala yung dating pagkatao, binago na tayo ng Panginoon. Kailangan yung buhay natin ay naaayon na sa harapan ng Panginoon. Yung nakakalugod, yung ginagawa natin sa Kanya. Hindi na yung dati nating pamumuhay. Di ba kaya tinawag tayo ng Panginoon. Kaya sabi ka din, kailangan natin mamuhay ng banal dahil banal ang tumawag sa atin. Di ba sabi sa unang Pedro chapter 1 verse 15-16. Sabi po dito sa unang Pedro chapter 1 verse 15-16, sabi rito, banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo, sapagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Amen. Sabi dito sa unang Pedro, sinasabi ni Apostol Pablo na magpakabanal tayo dahil banal ang tumawag sa atin. Kaya nga ay magpakabanal din tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kailangan talaga nakikita sa ating mga buhay yung nakikita sa ating buhay yung Panginoon, nakikita sa ating mga buhay. Yung sa lahat ng ginagawa natin ay napapangalan ng Panginoon sa ating mga buhay. Nagiging kalugod-lugod yung ating ginagawa sa kanyang harapan. Kaya nga sinasabi na magbago na tayo ng isip.
talikuran natin yung dati nating pamumuhay. Diba? Sabi nga, ulitin ko, sabi, kumilos tayo. Kumilos tayo na naayon sa pamantayan ng Diyos, hindi sa pamantayan ng mundong ito. Alam natin na mahirap ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pero isang tiyak, sasamahan tayo ng Panginoon. Kaya meron dito, bilang tayo mga lingkod ng Diyos, una ay mamuhay tayo ng may kabanalan. Pangalawa, lumalayo sa kasalanan. Sa pangatlo, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang tinatawag na living sacrifice. Kailangan talaga natin mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Ang pangalawa ulit, lumalayo sa kasalanan. Ang pangatlo ulit ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Talaga mahirap po talaga pag sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po talaga madali. Parang po talaga tayong pagdadaanan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga dito sa unang Tesalonica chapter 4, verse 7 to 8. Sabi dito sa unang Tesalonica chapter 4, verse 7 to 8, sabi dito, tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Ang sino mang hindi sumusunod sa mga utos na ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Mayroon sinasabi dito, tinawag tayo ng Diyos. Hindi sa kahalayan, hindi sa karumihan. Tinawag tayo ng Diyos para tayo mamuhay sa kanyang kabanalan. Para makita sa atin yung buhay ng Panginoong Hesus, para ma-share din natin sa iba may-share natin sa iba yung buhay natin na nagbinago tayo ng Panginoon. May-share natin. Kung sinasabi natin na may pakikiisa tayo sa liwanag, pero hindi naman nakikita sa ating pamumuhay. Kaya nga, sabi dito sa magpakabanal tayo dahil banal ang tumawag sa atin. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para sa karumihan. Tinawag tayo ng Panginoon para sa kabanalan. Para nilinis tayo ng Panginoon para sa kanyang pagdating ay malinis tayo sa kanyang harapan. Sabi ba doon sa unang Tesalonica chapter 5 verse 22-23. Sabi dito sa 22, sabi sa unang Tesalonica chapter 5 verse 22 hanggang 20, sabi dito, at iwasan ng lahat ng uri ng kasamaan, pakabanalin nawa kayo ng lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at daway mapanatili niyan walang kapintasan ng buo ninyong pagkatao ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. Malinaw sinasabi rito na iwasan natin yung lahat ng uri ng kasamaan o yung kasalanan. Dahil alam natin na hindi naman talaga natin kaya sa ating mga sarili. Dahil sa tulong na ng Panginoon at Banal na Espiritu. Kaya tayo sabi dito sa 23, pinakabanal tayo ng Diyos ng lubos. Ang Diyos ang papabanal sa atin, hindi natin kaya sa ating mga sarili. Kaya nga tinawag tayo, pinili tayo ng Panginoon. Ibinugod tayo ng Diyos. Nung tayo tumanggap ng kanyang biyaya, nang tayo sumampalataya sa kanya, at tayo naligtas, pinili na tayo ng Panginoon, ibinugod na tayo ng Diyos. Hindi na tayo sa mundo, sa Panginoon na tayo. Kaya yung sa Diyos ay sa Diyos. Yung sa mundo ay sa mundo. Hindi natin pwedeng pagsamahin yung gawa ng Diyos at gawa ng mundo. Hindi natin pwedeng pagsamahin yan. Ang sa Diyos ay sa Diyos, ang sa mundo ay sa mundo. Kaya tayo tinawag ng Panginoon para may bahagi natin sa iba yung patungkol sa kaligtasan ng Panginoon. Sabi nga doon sa unang Korinto chapter 6 verse 11,
Sabi po rin sa unang Korinto, chapter 6 verse 11, sabi dito, at ganyan nga ang ilan sa inyo noon, ngunit nilinis na kayo ng inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng nasa ng ating Diyos. Sabi dito, at ganyan nga ang ilan sa inyo, ngunit nilinis na tayo ng Diyos dahil sa Kanya tayo na kay Kristo Jesus, sa pamagitan niya tayo ay itinuring na matuwid ng Diyos. Dahil sa pagkamatay ng Panginoong Jesus, itinuring tayo matuwid ng Diyos. Ibinukod na tayo ng Diyos na tayo kumilala sa Kanya. Napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung hindi tayo nakaligtas, sigurado nasa tiyak tayo pamakan. Pero sa ito, napakabuti ng Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon, pinili tayo, binukod ng Panginoon. Ibinukod tayo ng Panginoon. Diba? Sa kabutihan ng Panginoon, naligtas tayo. Kaya mamuhay po tayo ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sabi nga sa Roma chapter 6 verse 12 hanggang 13. Sabi dito sa Roma chapter 12, sa Roma chapter 6 verse 12, sabi dito, huwag na ninyong pagharian ang kasalanan sa inyong katawan. May kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. Huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ialay ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Amen. Sinasabi dito na huwag na ninyong pagharian ang kasalanan sa inyong katawan. Alam natin nung una, hindi tayo nakakilala, ganyan ang pamumuhay natin. Pinaghaharian tayo ng kasalanan. Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon, sabi rito na sa 30, sabi ito, huwag na ninyong gamitin ang inyong mga bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Kaya sabi rito na yung ating katawan ay huwag natin gamitin pa sa paggawa ng kasalanan. Kundi gamitin natin sabi rito sa halip ay ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Nang tayo binigyan ng bagong buhay ng Panginoon, ialay natin ang mga sarili sa Kanya. Yung nakakalugod sa Kanyang harapan. Diba sabi pa rito, binigyan ng bagong buhay, alay ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Yung ating mga buhay ay alay natin sa Panginoon sa paggawa ng kabutihan, hindi sa paggawa ng kasamaan. Kaya tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu na siya nang papaalala na lumayo tayo sa uri ng mga kasama sa paggawa ng kasalanan. Dahil hindi po nakakalugod sa harapan ng Panginoon yun. Kaya nga, isuot natin yung dati nating buhay, yung bari na natin. Huwag na po natin isuot yung dati nating pamumuhay. Yung binigay sa atin ng bagong Panginoon, yun natin isuot. Sabi nga sa Efeso chapter 4, verse 22. Sabi sa Efeso chapter 4 verse 22, kaya talikuran ninyo ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masamang hangarin dumadala sa inyo. Baguhin ninyo ang inyong mga pag-iisip at pag-uugali. Sabi sa 24, ipakita nyo, binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at
banal katulad ng Diyos. Amen. Sabi dito, isuot na natin yung dati natin, yung bago natin pagkatao, isuot na po natin. Huwag na natin isuot yung dati natin pagkatao, hubarin na natin. Mali na sinasabi rito, bigyan tayo ng bagong buhay ng Panginoon. Kaya yung dati nating pamumuhay, ay talikuhan na po natin. Huwag natin balikan. Kung talagang babalikan po natin yung dati nating pamumuhay, ay hindi po talaga maganda. Hindi ka tanggap sa harapan ng Panginoon. Hindi nakakalugod. Kaya binigyan tayo ng bagong buhay ng Panginoon. Ang gagawin lang po natin, yung nakakalugod sa kanyang harapan. Amen. Kaya kailangan talaga natin na lumalayo sa kasalanan. Dahil hindi nalulugod ang Panginoon doon. Narito ko nga, nagpapatuloy ka nga sa church, nagsasimba ka, linggo-linggo. Pero yung pamumuhay po natin, paano na po kaya? Nakiklaim ka na Christian ka, pero yung pamumuhay natin ay hindi naman nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Kaya sa pagdating ng Panginoon, ay maraming magsasabi ng Panginoon, Panginoon. Pero ang sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala dahil kayong mga gumagawa ng mga kasalanan, mga tampalasan. Kaya mamuhay po tayo ng nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya ano pa sabi ko sa Galatia chapter 6. Sabi ko sa Galatia chapter 6, verse 16 hanggang 20, sabi dito, kaya nga mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sabi dito, mamuhay tayo ng naayon sa Diyos at naayon sa banal na Espiritu para hindi natin mapagbigyan ng nasa ng laman. Sabi sa 17, sapagkat hinanasan ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nais ng Espiritu ay laban sa nais ng laman. Diba? Sabi nga, mahirap talaga po yun. Magkalaban po yung dalawa. Yung nasa ng laman, yung nais ng banal na Espiritu, talagang mahirap talaga pag naglalaban yung dalawa. Kailangan talaga yung Espiritu ang susunod, hindi yung laman ang susunod. Kailangan yung Espiritu ang susunod. Sabi sa 18, ngunit kung nagpapasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Sabi sa 19, ang mga taong sumusunod sa nilalasan ng laman ay makikila sa gawa nila sa sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan. Sa 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pagkaaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginagawa ko noon. Ang namumuhay ng ganito ay hindi mapabilang sa karyahan ng Diyos. Malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo rito na yung pamumuhay natin bilang Kristiyano ay kailangan talang po nakakalugod sa harapan ng Diyos bilang tayo tinawag ng Panginoon. Hindi na ito ginagawa itong mga bagay na ito. Hindi na tayo nagiinom. Hindi po ba? Hindi na tayo yung ating mga ginagawa ay hindi na nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Kundi yung mga nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Diba sabi ito, paglalasing, pag-ilig sa kalayawan, hindi natin ginagawa yan. Kaya yung ginagawa na po natin ay yung sa Panginoon ay nakakalugod sa harapan ng, diba sabi sa dulo, ang namumuhay ng ganito ay hindi mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mali na sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang sino man namumuhay ay hindi sa kasalanan ay hindi mapabilang sa kaharian ng Diyos.
malinaw po na sinasabi rito, hindi mo pabilang sa kaya ng Diyos. Kaya dito po tayo magtatapos sa Hebreo chapter 12, verse 14. Sabi dito sa Hebreo chapter 12, verse 14. Dito po tayo magtatapos sa Hebreo chapter 12, verse 14. Sabi dito sa verse 14, pagsikapan niyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Ngayon sinasabi dito na kailangan natin magpakabanal sa harapan ng Panginoon. Dahil sinasabi niya dito na hindi natin makikita ang Panginoon. Malinaw na tayo ay namumuhay na ayon sa nais ng banal na Espiritu. Hindi na tayo namumuhay sa dati nating pamumuhay sa nais ng laman, kundi namumuhay tayo sa nais ng banal na Espiritu. Sinasabi ko sa 14, ngayon ulitin ko po, pagsikapan ninyong mamuhay. Sinasabi dito, pagsikapan natin mamuhay. Alam natin talagang mahirap ang mamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Pero dahil sa tulong ng banal na Espiritu at sa tulong ng Panginoong Hesus, kaya tayo nakakapamuhay ng kalugod-lugod sa kanyang harapan. Ulitin ko talagang hindi madali ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil sa tulong at biyaya ng Panginoon, kaya tayo nakakalakad ng kalugod-lugod sa kanyang harapan. Amen po. Sa umagang po ito, yun po ang ating binigay ng Panginoon na mamuhay na nakakalugod sa kanyang harapan. Magbago na po tayo ng isip. Kalimutan na po natin yung dati nating pamumuhay. Huwag na po natin balikan. Malinaw na sinasabi na hindi natin makikita ang Panginoon kung tayo namumuhay. Kung tayo pa ay namumuhay pa sa dati nating pamumuhay. Kaya talikuran na po natin yung dati nating pamumuhay. Huwag natin balikan. Hindi po talaga maganda yung dati natin pamumuhay kung babalikan po talaga natin. Amen po. Amen. Salamat po mga kapatid sa umagang ito. Manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo Diyos. Dakilain po ang inyong dakilang pangalan. Salamat po Ama sa buhay ng bawat sa aking mga kapatid na nanonood ng live devotion ito, Panginoon. Patuloy na ang inyong biyaya, Panginoon, ay sumagana sa buhay ng bawat sa. Turuan niyo po kami, Panginoon, kung paano mamuhay na nakakalugod sa inyong harapan, O Diyos. Hallelujah. Kung sa amin po lang, Panginoon, ay hindi po talaga namin kaya. Dahil sa tulong niyo po, Panginoon, kaya kami nakakapamuhay na nakakalugod sa inyong harapan, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, sa inyong mga salita na ibinaba, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy na sumagana sa buhay ng bawat sa. Salamat po, Ama, sa buhay ng bawat sa mga nanonood ng live devotion na Panginoon. Nanonood na po ng live devotion ito, O Diyos. Patuloy na kayong mamuna sa buhay nila, Panginoon. Hallelujah. At pamamaya, Panginoon, paglapit po namin sa inyo, O Diyos, sa aming pagsamba, O Diyos, maging kalugod-lugod po ang bawat sa amin, Panginoon. Kayo po ang manguna, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, isang manguna sa buhay ng bawat isa. Maraming po salamat, O Diyos. Sa inyo po ang kapurihan, sa inyo po ang pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.